Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, ito mga kababayan, mga ka-analyze ha. It's getting worse ha. Palalim ho ng palalim ang istorya ho nito ni dating militar ho na si Orly. Ito ho si Orly, yung binitbit ho dyan ha ni Senador Marcoleta. Diyan ho siya pagpapatuloy ho ng pagdinig ho ng Blue Ribbon Committee about ho dyan sa flood control issue scandal, na kung saan ito hong si Orly ay bagong karakter, bago hong witness, testigo, na kung saan ay may mga alam daw ho di umano na anomalya ho rito sa flood control issue. Isa ho sa mga tinuturo niya ho, nakatanggap ho ng mga mali-malitang pera na dinideliver ho sa mga bahay ng mga politiko. Ito ho si Speaker Martin Romualdez at ito hong si Congressman Saldico. Ito mga kababayan, kasi bigla na lang hindi na lang ni Senador Marcoleta yan. Diyan ho sa Senate, hindi raw ho alam ng Blue Ribbon Committee. Pati ho itong chairman ho ng Blue Ribbon Committee na si Senador Pampilo Lacson, wala hong kaalam-alam na about ho dyan sa Orly na yan. Nagulat na lang daw sila, nagkabulagaan sila. Bigla na lang daw may bit-bit dyan. Binit-bit yata agad-agad ni Marcoleta yan dyan sa loob ng Senado. May binasa ho siyang affidavit. Nakanotaryo. Simulan natin dito para maikonek-konek ho natin yung istorya. Ito ho yung affidavit na sinumpa ang salaysay ni Orly Regala Gutesa. Ayan ho. Ito ho yung pinirmahan niya ni Orly. Katunayang pinatotohanan niya ho ang kanyang salaysay statement na binasa ho niya dyan sa hearing ho, dyan sa Blue Ribbon Committee. Hingil ho dyan sa flood control issue scandal. Ngayon, sa may bandang baba, nandito ho yung pangalan ng abogado, si Attorney Pichi Rose G. Espera. Na kung saan, pinirmahan niya ho itong affidavit na pinanotaryo ni Orly Gutesa. Ayan. Ayan ho yung signature. May nakalagay ho dyan na fake. Kasi, dinideny ho ito nung mismong abogado. Naglabas ho ang Espera Law Office na kung saan, dinideny ho mismo ni Attorney Pichi Rose G. Espera na siya ang naging saksi sa affidavit na ito, na siya ang nagnotaryo at siya ang pumirma. Ayan ho. Ayan ho yung signature niya. Ayan ho. Dinidinay niya na ito ay signature niya. Malayo nga naman Malayo Parang sobrang layo naman yata. Masyado naman yatang obvious. Ngayon mga kababayan, nung pinakilala ho kasi ito ni Senador Marcoleta, bago ho magsalita, bago ho pinakilala ni Orly Gutesa ang kanyang sarili dyan sa hearing, bago niya bigkasin, basahin ang kanyang paputol-putol na statement, affidavit. Putol-putol hindi raw niya makita tumayo pa nga si Marcoleta, nagpalit pa ho sila ng papel. Nagsalita na ho itong si Mike Defensor na kung hindi ho tayo nagkakamali, ito yung binanggit ni Senador Marcoleta na kung saan parang ito yata yung parang ito ba ito ba yung nagpadala diyan kay Gutesa? Ito ba yung talaga nakakilala kay Gutesa? Si Orly, itong si Mike Defensor. Dati hong ito dati hong congressman ito.
Taga dyan ho ito dati sa House of Representative, kaso ngayon ay ilang taon na rin hong tumigil sa pagpopolitiko. May interview ho siya sa Billionaire News Channel. Pakinggan ho natin, gawan ho natin na reaction opinion analyst to na kung saan. Ay, nako, kapit mga kababayan. Baka malaglag ho kayo sa inyong kinauupuan, ha? Sa sobrang gulat ng inyong mga maririnig. Ay, maganda mag-interview to si Pinky Web, eh. Pinky Web. Kapatid ni... Familiar. Anyway, doesn't matter. Okay. Play natin to mga kababayan. For Congressman Saldico. Okay. So, be that as it may, sir, no? So, meron po siyang daladalang draft statement. I just wanted to get yung inyong personal na pagtanggap dito sa sinabi ni Sergeant Gutesa. When he told you this story, did you immediately believe him? Or were there red flags? Wala eh, walang red flags eh. And you know what he told me, even if they check, you know, it's easy to check. If he's a security detail of a Bicol party list, if he's part of this, makikita mo talaga. And when he was talking, in the same manner when he spoke in the Senate, parehong-pareho eh. And then number 2, Pinky, yung sinasabi na it wasn't notarized. You know, he did it in good faith. Walang sumama sa kanya, hindi ko siya kasama. So, tama yun. Imbestigahan niyo yung notaryo. If there's something wrong with that, then we really have to clarify. Ang pagkakaalam ko is si Attorney Pechi, you mentioned Pinky earlier. Yeah. Is working with the Bureau of Jail currently, and she just passed the bar recently. Because I check also, sabi ko, ano ba itong issue na to? But you know, it's immaterial for me since he made a sworn statement in the Senate. He made a statement under oath, which carries also the weight of evidence in a legal proceeding. Whether may mali yung notaryo, he signed it, he presented it to the Senate, and then he verbalized what he said. That's enough, no? That's evidence. But Congressman, if you're in the Senate and then you say, I have a prepared affidavit that is signed and notarized, dapat ho lahat yon ay in good faith. Dapat lahat yon ay tama. Dapat yung sinabi mo ay katotohanan, dapat po yung nag-sign na notaryo ay talagang signature po ng notaryo. Hindi ho ba? That's correct. No, actually... Tama naman si Pinky Web kasi paano magiging legit ang isang affidavit kung yung pumirma doon sa notaryo hindi siya. Peke. Kasi kung talagang peke ho yung pirma ng abogado, hindi siya yon. Ibig sabihin may pumirmang iba. Ang malaking tanong, bakit gagawin yon? Bakit kinakailangan pekein yung pirma ng isang abogado? At bakit yung abogadong pinili nila na pekean ng pirma? Kung tutuusin, ang dali lang magpanotaryo Ang dali lang magpanotaryo. Kahit nga sa mall, meron yan minsan nga sa gilid-gilid, meron yan. Bakit yun ang napili, yung abogadong yun? Kung talagang hindi siya yun, bakit yun ang napili? At bakit pineki ang kanyang signature? Yun ang malaking tanong. Kasi paano magiging makatotohanan? May credible yung affidavit na yun kung peki yung signature ng abogado. Hindi siya, dinideny niya. At ang nakakapagtaka dito, siya ba talaga gumawa nitong affidavit na to? Although may pirma ni Gutesa, ni Orly, siya ba talaga gumawa nito? O may gumawang iba, tapos pinirmahan niya lang sa ilalim? Katunayan siya ang gumawa ng affidavit, tapos babasahin niya dyan. Bakit? Nakalagay sa affidavit niya sa bandang huli. Sabi niya, hinihiling niya na maproteksyonan siya ng WPP, yung Witness Protection Program, dahil delikado raw siya. Pero nung nag-uusap naman sila ni Bato, wala na siyang hawak na affidavit, hindi niya raw kailangan ng protection program. At may baril naman daw siya. Kaya niya raw pangalagaan ang sarili niya. Ayaw niya na raw makaistorbo. Kung ganun yung stand mo, bakit kinakailangan isama mo pa sa affidavit mo yung inihiling mong maproteksyon ng kanang Witness Protection Program? Kung ayaw mo naman pala at kaya mo ipagtanggol sarili mo.
Ikaw ba talaga may gawa niyan? Parang hindi ikaw eh. Iba yung nilalaman nung, iba yung gusto mong sabihin sa nilalaman nung affidavit. Oh. Kasi, kung talagang hinihiling mo yun, na mabigyan ka ng proteksyon, dapat, kahit kausap mo si Bato, yun ang sasabihin mo. Eh, bakit nag-iba? Conflict. Conflict yung usapan nyo ni Bato, dun siya, nilalaman ng affidavit mo. Oh, tuloy natin. Yung principle ng pag notarize, di ba, is that you're making it a public document. And then you take an oath in front of the officer, the notarizing officer. Now, I ask you, Pinky, pag ikaw ba nagbenta ng lupa and nagpa-notarize ba, alam mo ba kung yung taong kausap mo, i-deny ka later on or siya talaga yung tao? Di ba, you're doing it in good faith, technically. Sorry, sir, are you saying that the lawyer really signed this and then is now saying that she actually didn't? Oh, yes. Go ahead, sir. Because you know what? He went to that office. He had it notarized. So he was doing it in good faith. Now, assuming niloko siya or scammer yun, I don't know. But he went to the Senate and he said the same statements. So as an evidence, giving it legal weight is already there. Maliwanag ho mga kababayan, according kay Mike Defensor, ay talagang yung abogado raw eh. Yung abogado raw talaga ang pumirma, nag-signature niyang affidavit ni Orly Gutesa. Hindi raw fake yan, siya raw talaga yan. Maaaring dinidinay lang daw dahil tinakot. Signature daw talaga ni Attorney Pichi Rose G. Espera yan. Tinakot lang daw kaya dinidinay. Nakakapagtaka, bakit ganyan ang signature niya? Doon sa affidavit, bakit iba ang signature dito niya sa totoong dokumento niya? Sobrang layo. Kung makakapagpakita pa ng maraming documents, signature, itong si Attorney Pichi Rose G. Espera na ganyan talaga lahat ng signature niya. Tapos bukod tanging ito lang ang naiiba. Maaaring peke, layo ginagarantihan ni siya raw talaga pumirma niyan. Sabi ni Mike Defensor, maaaring tinakot lang daw ito, kaya dinideny. Bakit matatakot? Bakit big deal na kailangan takutin? Notaryo lang naman yan. Nagpunta lang naman yung tao doon, tapos nagpanotaryo. Bakit magiging big deal yun? Ha? Patotohanan lang naman ng notaryo na gawa mo yan. Play natin. Legal weight is already there. Yung issue nila doon, I think it's slightly issued. The thing that we have to discuss with Sergeant Gutesa is, totoo ba yung nagbigay ka kay Mark? Dali po, may add siya. I want to leave the law firm na. Huh? We have to discuss with Sergeant Gutesa is, totoo ba yung nagbigay ka kay Mark at saka kay Paul ng pera? Totoo ba linggo-linggo nagdi-deliver kayo 3 times a week? I think these are the issues that have to be addressed. Yeah, but those are also the questions asked during the Senate hearing. If of Exactly. course, hindi ho ba? Pero ang problema ho kasi dito, which dinala nyo na po yung conversation is, well, first is, ito ngang sinasabi ni lawyer na ganito po. Ang sabi niya, and I quote, I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Ibig sabihin po, yung signature ni attorney dyan, hindi siyang gumawa. Yung yung sinasabing pag-prepare nitong affidavit, wala po siya dyan. Yung kanyang pag-participate doon sa preparation of the document, yung pag-sign, sinasabi na niya po, I categorically deny. So then now, it should be investigated. She should be investigated. As far as Gutesa's statement is concerned, it is legal. Kung dinideny niya yon, doesn't matter. Legal yung statement ni Gutesa,
what he said during the Senate hearing has legal weight. It can be as evidence. Walang pinagkaiba yung ninotarize dun sa statement niya because he read the same thing. So if people are saying mali yun, hindi notarized, doesn't matter. What is that legal basis ngayon? Kung imbestigahan nila, good. They should investigate that. Hindi. May mali. Sir, kahit hindi ako abogado. Sir Mike Defensor, attorney ba to? Hindi ako abogado, may mali eh. May mali eh. May binabasa siya, oo. Pero ang tanong, siya ba talaga pumirma ng affidavit? Ngayon, maganda itanong sa susunod na hearing. Orly Gudeza, nung bang pinanotaryo yan, saang lugar? At nung pinanotaryo ba yan, nandoon ka ba mismo? Although may signature mo yan, mali mo, pinapirmahan lang muna sa'yo. Tapos, kinuha na yung papel, dinala kung saan. At yung pahayag ba dyan, ikaw talaga ang bumuo? O meron? Pag sinabi, ako po talaga bumuo nitong affidavit na to. Ako ang nagsalaysay. Bakit dyan sa dulo ng affidavit mo, sabi mo, humihiling ka ng Witness Protection Program? Ma-under ka ng WPP, Witness Protection Program, dahil alam mo, delikado ka. Bakit nung nag-uusap na kayo ni Bato, ayaw mo? At may baril ka, ayaw mong protection ng sarili mo. At ayaw mo namang abala. Bakit iba ang sinasabi mo doon sa papel? At nung pinirmahan ba yan ng abogado, ng Rose, ando doon ka ba mismo? Iimbestigahan daw mga kababayan. So tignan natin kung ano mangyayari ho dito ha. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye po.